Martial Peak, Kabanata 5005. Headbutt. Ang lakas ng kanyang slash sa braso ay naging isang kamangha-manghang sword wave na tumama sa likod ng Black Ink Territory Lord, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang malaking katawan sa isang sugat na sapat na malalim upang makakita ng buto. Gayunpaman, nakuha ng Territory Lord ang pagkakataong makatakas sa malayo. Hahabulin na sana ng 8th Grade Master, ngunit biglang kumunot ang noo niya nang makaramdam siya ng kirot sa likod. Ito ang resulta ng pagiging target ng isang malakas na pag-alit na layunin. Ang layunin ay mahusay na nakatago ngunit malinaw na isang babala na kung siya ay talagang susubukan at ituloy ang Territory Lord, siya ay sasalubungin ng may puwersa. Ang pangit ng mukha ng 8th Grade Master. Natural, maaari niyang balewalain ang maliit na banta na ito kung siya ay nasa pinakamataas na kalagayan. Sa pinakamataas na anyo, tiyak na susubukan niyang tugisin ang Territory Lord at patayin siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, nakapagbigay na siya ng napakalaking lakas at nasugatan din ng husto matapos ang palihim na pag-ataking iyon. Hindi lang iyon, ang kanyang miniature universe ay napinsala ng Black Ink Strength, kaya kung ito ay magtagal, ang kanyang buong miniature universe ay maaaring madungisan. Pagkatapos, kahit na isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master, mawawala siya sa sarili at magiging isang Black Ink Disciple. Resulta iyon na hindi niya matanggap kahit anong mangyari. Matatanggap niya ang pagkamatay sa labanan, ngunit walang paraan na hahayaan niya ang kanyang sarili na maging isang Black Ink Disciple at maging isa sa mga sandata ng Black Ink Clan. Kaya naman, kahit naiintindihan niya ang intensyon ng palihim na umaatake at alam din niyang hindi nalalabas muli ang isang malakas na pag-atake tulad ng nataman niya kanina, hindi siya naglakas loob na kunin ang sugal na iyon. Pagkatapos ng malamig na titig sa pinanggalingan ng pag-atake, sa wakas ay umatras ang katawan ng 8th Grade Master hanggang sa makarating siya sa isang ligtas na distansya bago ay activate ang Universe Transference Law na konektado sa Universe Array sa Purifying Black Ink Battleship ng forward base. Pagkaraan ng ilang sandali, isang umiikot na pattern ng isang Grand Array ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at nang tumaas ang liwanag sa hangin, nawala ang lalaki. Si Yang Kai, na nagtatago sa mga anino, ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang at kalugod-lugod na pagkagulat nang ang matinding larangan ng digmaan ay nanambalik sa kalmado. Nakaramdam siya ng panghihinayang na nakatakas ang Territory Lord. Ang mga pagkakataong pumatay ng isang Territory Lord ay bihirang dumating. Kung ang taong iyon na nagtatago sa mga anino ay hindi nakialam, kailangan lang niyang tumalon at makipagsanib puwersa sa 8th Grade Master at doon ay malamang na mapatay ang Territory Lord na iyon. Sa kanyang kasya siyang sorpresa, muling lumitaw ang target na nawala sa kanya at ngayon ay malapit na sa kanya. Walang ideya si Yang Kai kung kailan dumating ang taong ito dito, at hindi rin siya sigurado kung napansin ng taong ito ang kanyang pag-iral o hindi. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake na iyon kanina, hindi malalaman ni Yang Kai na nandito ang taong iyon. Siguradong iyon ay ang Black Ink Disciple mula sa Divine Feather Paradise. Dati, nang tambangan ng taong ito si Yang Kai, ang pag-atake na ginamit nila ay parang gintong ilaw o gintong arrow. Gayunpaman, noong tinambangan ng taong ito ang 8th Grade Master, ang kanilang pag-atake ay nagkaroon ng anyo ng isang pares ng nakabukang pakpak. Nakita ni Yang Kai ang kapangyarihan sa likod ng pag-ataking iyon at nahulaan na kahit isang 7th Grade Black Ink Disciple ay hindi makakagamit ng ganoong kalakas na pag-atake ng paulit-ulit. Ang paggamit ng gayong pag-atake kahit isang beses ay malamang na maglalagay ng malaking pasanin sa kanila. Higit pa rito, nagawa rin ni Yang Kai nasaktan ang taong iyon habang hinahabol niya sila kamakailan, at malinaw na walang paraan na gumaling ang mga pinsalang iyon sa ganoong kaikling panahon. Mula sa kanilang katawan na nasugatan na hanggang sa paggamit ng napakalakas na secret technique, posibleng ang Black Ink Disciple na ito ay may kaunting lakas na natitira sa sandaling ito. Halos hindi makayanan ni Yang Kai ang pagnanasang ibalik ang kanyang ulo at humagulgol sa pagtawa. Ganito talaga ang kaso ng mantis na sumusubaybay sa sikada, ngunit ang Oriole ay naghihintay sa likod. Sa halip na magmadaling lumabas, mas maingat na itinago ni Yang Kai ang kanyang aura dahil hindi siya sigurado kung alam ng kanyang kalaban ang kanyang presensya o hindi. Alam niya kung gaano kahirap ang ambush na ito, at kung makaligtaan niya muli ang mga ito, uulitin lang niya ang parehong pagkakamali. May isang pagkakataon lang dito, alinman sa wala siyang ginawa, o kung gagawin niya ang lahat, kailangan niyang tiyakin na nakuha niya ito ng tama. Sa katunayan, parehong tama sina Yang Kai at ang 8th Grade Master. Ang Black Ink Disciple na nakatago sa mga anino ay walang lakas na magpakawala ng ganoong uri ng pag-atake muli. Bilang isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master, kahit na tinambangan nila ang isang 8th Grade Master mula sa mga anino,
kailangan pa rin nilang gumamit ng sacrificial technique na, habang humaharap ng 1,000 puntos ng pinsala sa kaaway, ay humarap ng 800 sa kanilang sarili. Pagkatapos gamitin ang pag-atake na iyon, ang kanilang buong tao ay naubos. Hinding-hindi nila kailanman gagamitin ang gayong secret technique ng madali at hindi man lang ito ginamit noong huling beses noong tinambangan nila si Yang Kai. Gayunpaman, upang makakuha ng isang mahusay na hit sa isang 8th grade division commander, wala silang pagpipilian kundi gamitin ang gayong pag-atake. Gayunpaman, matalino ang ambush. Sa kabila ng kaunting lakas na natitira, ginamit pa rin nila ang kanilang masamang hangarin upang itakwil ang nasugatan na 8th grade master. Pagkatapos lamang makumpirma na malayo na ang division commander ay ibinaba nila ang kanilang longbow at nahiga sa lupa, nagpupumilit na ipasok ang ilang spirit peel sa kanilang bibig at pinuhin ang mga ito upang maibalik ang ilang lakas. Hindi sila nanatili sa lugar ng masyadong mahaba bagaman dahil ang nakaraang pag-atake ay nagpahayag na ng kanilang kinaroroonan. Hindi nila matiyak kung ang 8th grade master na iyon ay biglang umikot para sa isang counterattack. Kung mangyayari iyon, tiyak na wala silang kapangyarihang lumaban. Kaya, nang makabawi sila ng kaunting lakas pagkatapos ng maikling pahinga, tumayo sila at sinubukang umalis. Gayunpaman, nagsisimula pa lamang silang kumilos nang biglang tumalon ang kanilang puso. Masama ang pakiramdam nila na may masamang mangyayari. Ang taong ito ay nagmamadaling tumugon at umikot sa paligid upang iguhit ang kanilang bowstring. Ang bowstring whizzed at isang gininto ang liwanag na nakondensed. Kasabay nito ang pag-angat ng kanilang katawan habang tumatalon patalikod. Mula sa gilid ng kanilang mga mata, nakita nila ang isang figure na lumilitaw sa malapit, na tila wala saan. Ang gininto ang liwanag ay tumama sa dibdib ng taong iyon at nagpadala ng sariwang dugo na bumubulusok, ngunit hindi tumigil ang target at patuloy na umaakay patungo sa kanila. Kasabay nito, isang malalim na kapangyarihan ang kumalat, na ikinandado ang lokal na espasyo. Nagulat ang Black Ink Disciple. Matapos makasama si Yang Kai sa loob ng maraming araw, walang paraan na hindi nila makilala ang kanyang hitsura. Kaya lang, hindi maintindihan ng Black Ink Disciple na ito kung paano talaga lumitaw ang lalaking ito dito. Mula sa kung paano umuunlad ang kasalukuyang sitwasyon, ang taong ito ay malinaw na narito ng mahabang panahon, naghihintay lamang ng sandali na sila ay nakaka-relax na mag-atake. Dahil nakita ang kanyang instantaneous movement dati, hindi nila alam na si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space. Ngayong nakalak na ang espasyo sa kanilang paligid, dapat itong gawin ng taong ito. Sa tagal nilang pag-isipan ito, nabangga na sila ni Yang Kai. Kaagad, ang mga buto ng Black Ink Disciple ay nagbitak na para bang tinamaan sila ng isang buong universe world. Hindi alam kung ilang buto ang nabali sa sandaling iyon, ngunit nakakita sila ng mga bituin at isang ambon ng dugo ang lumabas sa kanilang bibig. Sa isang iglap, ang kanilang aura ay hangin na ng husto. Sa kabila ng pagtugis ni Yang Kai sa napakaraming araw, hindi pa sila naging ganito kalapit noon, kaya alam ng Black Ink Disciple na buhay o kamatayan ang nakataya dito. Sabay-sabay, pinalaganap nila ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe at ibinaba ang kanilang baw kay Yang Kai. Ganap na hindi pinansin ni Yang Kai ang pag-ataking ito at sa halip ay ipinulupot ang kanyang mga braso sa taong iyon, hinawakan sila ng mahigpit sa kanyang mga braso at ngumisi. Bastos, kainin mo ito. Pagkasabi niya nun ay sinapon niya ang ulo niya. Ang pag-headbutt sa isang tao sa ganitong distansya ay ang pinaka-epektibong paraan upang harapin ang pinsala. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil ayaw ni Yang Kai na magkaroon ng anumang distansya sa pagitan niya at ng taong ito. Matapos makita kung ano ang kaya ng taong ito, alam na alam ni Yang Kai na kung hahayaan niya silang makatakas sa kanyang pagkakahawak, maaari silang makatakas muli. Sa isang dumadagandong na putok, nagdilim ang paningin ni Yang Kai, at ang ulo ng Black Ink Disciple ay napabalik, inilantad ang mukha na nakatago sa ilalim ng talukbong sa buong panahon sa buong view ni Yang Kai. Nakakahiyang isipin ito, ngunit kahit na pagkatapos ng mahabang pagharap sa Black Ink Disciple na ito, hindi pa nakikita ni Yang Kai ang kanilang mukha hanggang ngayon. Habang lumilipad ang kanilang mahabang buhok, isang bilog na mukha ang bumungad sa paningin ni Yang Kai. Tila mukha ng isang batang babae, cute na may natitira pang baby fat. Babae. Nagulat si Yang Kai. Noon niya napansin ang buo at nababanat na pakiramdam na dumidiin sa kanyang dibdib. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, inihagis niya sa hangin ang mga alalahanin sa kasarian. Paano kung babae siya? Walang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa larangan ng digmaan. Iniangat ang kanyang ulo pabalik, naghatid si Yang Kai ng isa pang mapangwasak na headbutt. Pulang-pula ang noo ng Black Ink Disciple at umaagos ang luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Sa Dragonkin na katawan ni Yang Kai, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapanipaniwalang malakas, ngunit ang epekto ay sapat pa rin upang itim ang kanyang paningin, kaya walang kailangang sabihin tungkol sa epekto nito sa Black Ink Disciple. Matapos ang dalawang headbutt ay nayanig ang kanyang malay at muntik na siyang mawalan ng malay. Nang makita ito, mabilis na na-activate ni Yang Kai ang Purifying Light upang ikalat ang Black Ink Strength sa kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit siya sumugod para sunggaban siya ng ganito ay dahil plano niyang gawin ito sa lahat ng panahon. Hindi naisip ni Yang Kai na patayin siya. Sa lahat ng ito, gustong hulihin siya ni Yang Kai ng buhay para malinisan niya ang Black Ink Strength sa kanyang katawan. Kung tutusin, kung maliligtas ang isang makapangyarihang 7th grade master, malaki ang maitutulong niya sa human race. Kung gusto lang niyang patayin siya, kung gayon ay madali siyang napatay ni Yang Kai mula sa malayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang malakas na divine ability laban sa kanya. Gayunpaman, bago lumabas ang Purifying Light ni Yang Kai, ang Black Ink Disciple sa kanyang mga bisig, na mukhang malapit ng mamatay, ay biglang yumuko sa kanyang tuhod at hinampas ito pataas. Sa isang ungol, namuti ang mukha ni Yang Kai. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinalaya ng Black Ink Disciple ang isang braso at ipinadala ang dalawang daliri sa mga mata ni Yang Kai. Sa paglipas ng panahon, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo, ngunit naramdaman pa rin niya ang pag-alis ng kanyang mga daliri sa isang layer ng balat mula sa kanyang pisngi. Ang sakit ay nagdulot ng galit sa loob niya, at mas lalo niyang pinisil. Ang Black Ink Disciple ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay lumalamig sa mga tunog ng mga buto. May lumabas pang ang dugo sa gilid ng bibig niya. Parang kaunting puwersa lang ang aabutin nitong taong nasa harapan niya at sisabog na siya. Sa isang sandali ng takot, ang kanyang mga daliri, siko, maging ang kanyang mga ngipin at ulo ay lahat ay naging mga sandata na nagpaulan ng mga pag-atake kay Yang Kai. Sa ganoong kalayuan, bigla niyang inatake si Yang Kai. Isang matinding liwanag ang dumaan sa mga mata ni Yang Kai. Naunawaan niya na kung hindi niya ito lubusang masupol, wala na siyang pagkakataong gumamit ng Purifying Light. Kaya naman, pinigilan niya ang katawan nito gamit ang magkabilang braso at ipinulupot pa ang mga binti nito sa kanya para pigilan ang pag-target muli sa kanyang mahina. Kasunod nito, gumamit ng isa pang headbutt si Yang Kai. Hong hong hong. Bawat sagupaan sa pagitan nila ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga pamana ng miniature universe. Noong una, ang Black Ink Disciple ay nakapaglagay ng kaunting laban. Gayunpaman, pagkatapos ng 7 o 8 higit pang mga headbutts, ang kanyang pagtutol ay unti-unting nawala. Hindi masama ang kanyang close quarter na lakas ng pakikipaglaban, ngunit ang lahat ay relatibong, hindi pa banggitin ang katotohanan na halos pinigilan ni Yang Kai ang lahat ng kanyang mga galaw sa sandaling ito, pinipigilan ang kanyang mga pagpipilian. Bukod dito, napagod na siya pagkatapos ng palihim na pag-atake sa 8th grade human master. Ang dami ng enerhiya na maibabalik niya mula sa kanyang maikling pahinga ay limitado, habang si Yang Kai ay halos nasa buong lakas. Ito ay malinaw kung sino ang may kalamangan sa paghahambing na ito. Tumalsik ang dugo habang ang mga headbutt ni Yang Kai ay naging madugong gulo sa noo ng Black Ink Disciple. Habang pinagmamasdan niya ang pamumuti ng mga mata ng Black Ink Disciple habang ito ay nawalan ng malay, sa wakas ay tumigil si Yang Kai. Ipinilig niya ang ulo para pawiin ang pagkahilo na bumabalot sa kanyang katawan bago bumuntong hininga. Mas napagod si Yang Kai dahil dito kaysa kung haharapin niya ang isang 8th grade master. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Disciple na nasa kanyang harapan ay tila nawalan ng lakas upang labanan at tuluyang nahulog sa ilalim ng kanyang pagkakadakip. Martial Peak, Kabanata 5,006. Gusto mo bang pumatay ng isang territory lord? Gayunpaman, napatunayan ng babaeng ito ang kanyang sarili na sobrang tuso. Mahirap matiyak kung nagkukunwari lang siyang nawalan ng malay o hindi, kaya walang intensyon si Yang Kai na palayain siya at tahimik na pinaandar ang kanyang Purifying Light. Ilang sandali pa, ang kanyang kaliwa at kanang kamay ay kumikinang sa dalawang magkaibang kulay na nagsanib at nagsanib sa isang nakasisilaw na puting liwanag, ganap na bomb-alot sa dalawang katawan na malapit sa isa't isa. Ang halos walang malay na Black Ink Disciple ay biglang nahirapan at isang paus na ingay ang kumawala sa kanyang lalamunan. Natural niyang sinubukang magpumiglas, ngunit sa pagpapanatiling nakalok ni Yang Kai sa kanyang lugar, wala itong silbi kahit gaano pa siya lumaban. Si Lala. Makikita ang Black Ink Strength na lumabas sa kanyang katawan bago nawala ng walang bakas. Ang masakit na tingin sa mukha ng Black Ink Disciple ay unti-unting nawala, at lumambot ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nang wala ng Black Strength ang lumabas, sa wakas ay bumitaw na si Yang Kai. Ngayon lang siya nakatitiyak na wala na itong lakas para labanan.
Dahil sa pagod, bumagsak si Yang Kai at napabuntong hininga. Kahit walang malay ang babaeng katabi niya ay nakakunot pa rin ang noo nito na para bang binabangungot. Ilang saglit lang ay nagpumiglas si Yang Kai na maupo at nagpasok ng ilang spirit pills na nakakabawi ng enerhiya sa kanyang bibig at tahimik na sinimulang linisin ang mga ito. Hindi pa rin nagpakita ng senyales ng paggising ang babae. Nagtamo siya ng ilang pinsala mula kay Yang Kai matapos itong habulin ng ilang araw. Pagkatapos, nagtago siya sa mga anino upang tambangan ang 8th grade Heaven Opening Master, na humantong sa paggamit niya ng isang makapangyarihang secret technique na lalong nagpulala sa kanyang kalagayan. Sa wakas, dumanas siya ng matinding palo mula kay Yang Kai. Kahit na nakuha na niya ang kanyang malayang kalooban, nagdurusa pa rin siya sa kanyang labis na pagsisikap at mga pinsala. Naka-cross-legged si Yang Kai sa tabi niya at nagpasok ng ilang spirit pills sa kanyang bibig, tinulungan siyang lunukan ang mga ito bago ay activate ang kanyang toe-earring Evergreen Divine Manifestation, na binalot silang dalawa sa mayaman at nakapapawi nitong sigla. Sa kabutihang palad, walang mga palatandaan ng anumang Black Ink clansmen sa paligid ng lugar na ito. Kung hindi, tiyak na mapupunta siya sa isa pang labanan pagkatapos gumawa ng ganoong kaguluhan. Natulog ang babae sa isang buong araw. Sa ilang mga punto, ang kanyang mahahabang pilikmata ay pumutok, pagkatapos ang kanyang mga mata ay biglang bumuka at ang kanyang maliit na katawan ay bumangon mula sa lupa. Pag-abot patungo sa kawalan, hinawakan niya ang kanyang longbow, na mas mahaba pa sa haba ng kanyang katawan. Ang busog ay ginuhit ng lubos na pamilyar, at isang gininto ang liwanag ang nakatutok ng diretso kay Yang Kai, na handang hamampes. Si Yang Kai ay nanatiling nakaupo sa lupa nang hindi gumagalaw, hindi man lang sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumangala lang siya sa kanya na may habag na ekspresyon at hinaliw. Hindi na kailangang kabahan. Panay ang tingin ng dalaga sa kanya saglit, sa kabahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang sa wakas ay naalala niya ang nangyari bago siya nawalan ng malay, at hindi niya naiwasang sumimangot. Ibinaba ang kanyang busog, nagtatakang tanong niya. Iniligtas ako ni senior brother. Ngumiti si Yang Kai at tumango. Kahit na ito ang kanyang sariling mga karanasan na malinaw niyang naaalala, ang babae ay nahirapan pa ring paniwalaan. Paano ako nailigtas ni senior brother? Anong klaseng teknik ang ginamit mo? Mula pa noong unang panahon, ang tao ay walang paraan upang maibalik ang kaayusan mula sa kaguluhan matapos ang isa ay masira ng Black Ink strength at naging isang Black Ink disciple. Sa sandaling lumiko ang isa, mula noon, tatayo sila sa magkasalungat na panig mula sa human race. Ang tanging magagawa nila noon ay harapin sila sa isang buhay o kamatayang labanan sa larangan ng digmaan. Marami pang iba ang namatay sa kamay ng Black Ink disciples o naging sandata laban sa sarili nilang mga tao ng Black Ink clan. Ito ang masakit na katotohanan para sa human race mula pa noong simula ng digmaan. Ngunit ngayon, ang naranasan niya ay isang tiyak na senyales na ang human race ay nagtataglay ng ilang pamamaraang lumalaban sa langit na maaaring magligtas sa mga Black Ink strength. Sa kabila ng sobrang lakas ng kanyang pag-iisip, hindi pa rin niya naitago ang kanyang pagkagulat. Ngumiti si Yang Kai. Mayroon akong secret technique na maaaring maglinis at mawala ang Black Ink strength. Sandaling nag-isip ang dalaga. Yung puting ilaw. Oo, tumango ang babae, tila may epiphany. Kaya ganyan yan. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagkalito. Ipinaliwanag ng kabataang babae. Sa panahon ng digmaan 10 taon na ang nakararaan, isang bagay na kakaiba sa Black Ink clan ay ang katotohanang walang mga bagong disipulo ng Black Ink clan na napagbagong loob pagkatapos ng isang tiyak na oras. Naghinala ang Black Ink clan na tayong mga tao ay nakakuha ng isang uri ng countermeasure laban sa Black Ink strength, ngunit hindi nila nalaman kung ano iyon. Malinaw, iyon ang magiging secret technique na ginamit ni senior brother. Tumango si Yang Kai. Tama iyan. Saglit na tumingin ng mataimtim ang dalaga, pagkatapos ay itinago niya ang kanyang busog at ikinulong ang kanyang kamao. Nagpapasalamat si Bai Yi kay senior brother para sa kanyang biyaya na negel iligtas buhay. Noon lamang nalaman ni Yang Kai ang kanyang pangalan. Tumayo siya at kinuyam ang kamao bilang ganti. Huwag mo nang banggitin. Ang pangalan ko ay Yang Kai. At saka, hindi ako senior brother. Kakasulong ko pa lang sa 7th grade hindi pa nagtatagal. Sa usapin ng seniority, sa tingin ko, baka ikaw ay martial auntie ko. Umiling si Bai Yi. Ikaw ay nasa 7th upgrader, at ang iyong mga kakayahan ay higit sa akin, kaya dapat kang tawagin bilang senior brother. Habang nagsasalita hanggang sa puntong ito, inalala ni Bai Yi ang mga araw na nakikipaglaban siya kay Yang Kai sa nakamamatay na paghabol na iyon at hindi makapaniwalang nagtanong. Kakasulong pa lang ni senior brother sa 7th grade.
Tumanggo si Yang Kai. Nakalusot ako sa pagtatapos ng huling digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Hindi napigilan ni Bai Yi na manginig. Para halos hitaboy siya nito sa isang sulok sa kabila ng pagsulong pa lang sa 7th grade Heaven Opening Realm, gaano katibay ang kanyang pamana. Kung si Yang Kai ay may mas maraming oras upang linangin, kung gayon paano siya magiging kalaban niya. Siya ay itinuturing na isang kababalaghan na ipinadala ng langit, at kahit na alam niyang hindi siya gaanong naiiba sa iba pang 7th grade masters sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, kapag medyo malayo na siya sa kanyang kalaban, ang ordinaryong 7th grade masters, hindi man lang makakalapit sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na pakikipagtunggali kay Yang Kai, sa wakas ay naunawaan niya na palaging may mga tao sa kabila ng mga tao, mga langit sa kabila ng langit. Sinyo, Junior Sister Bai, okay lang ba ang katawan mo? Tanong ni Yang Kai dahil sa pag-aalala. Dahil pinilit niyang tawagin siyang senior brother, kung ganun ayos lang. Noon lamang naglaan ng oras si Bai Yi para suriin ang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Walang seryoso. Masyado kong pinahirapan ang sarili ko at kailangan kong ibalik ang aking lakas. Tinulungan ba ako ni senior brother na gumaling sa mga sugat ko? Naalala niyang mabuti ang kanyang mga sugat, at kahit na ang ilan sa kanyang mga sugat ay gagaling habang siya ay walang malay, walang paraan na ang mga ito ay gumaling ng ganoon kabilis. Nangangahulugan iyon na may tumulong sa kanya na makabawi habang siya ay walang malay, at natural, si Yang Kai lang ang posibleng tao. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kanyang noo, naramdaman ang isang alon ng pagkahilo. Sariwa pa rin ang mga alaala ng mga headbutt ni Yang Kai na nakakawasak sa mundo, na parang ngayon lang nangyari. Kahit na mabuhay ng ganoon katagal, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na tretuhin siya ng ganoon, kaya isang novel experience ito para sa kanya. Awkward na tumawa si Yang Kai. Tungkol sa nangyari dati, wala akong pagpipilian kundi gawin ito. Mangyaring huwag akong sisihin sa aking kawalang ingat, junior sister. Tumanggo si Bai Yi. Naiintindihan ko, sinisikap lamang akong iligtas ni senior brother, hindi para patayin ako. Kung hindi, hindi na kailangang pumunta sa ngayon. Kaya lang, sa panahong iyon, nagdulot ako ng maraming problema para kay senior brother. Paumanhin. Pagkasabi niya nun, bakas sa mukha niya ang pagsisisi. Napabuntong hininga si Yang Kai. Nang masira at nabago ng Black Ink Strength, tanging ang Black Ink Clan ang pinakamataas. Hindi mo ito kasalanan. Dahil okay na si Junior Sister, bumalik na tayo. May pasulong na base sa malapit. Dapat malaman ni Junior Sister ang tungkol dito. Oo. Tumanggo si Bai Yi, ngunit hindi siya kumikibo. Sa halip, medyo nag-aalangan ang mukha niya. Nalilitong tumingin sa kanya si Yang Kai. Masama ba ang pakiramdam ni Junior Sister? Umiling si Bai Yi at biglang tumingin sa kanya. Senior brother, gusto mo bang pumatay ng Territory Lord? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Junior Sister, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Bai Yi. Karaniwan, dahil ikaw at ako ay pareho lang na 7th grade, tiyak na hindi tayo mapapantayan ng isang Territory Lord. Gayunpaman, may magandang pagkakataon ngayon. Kung gagawin natin ito ng tama, malaki ang tsansa na magawa natin ito. Naintindihan ni Yang Kai ang ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy ni Junior Sister ay ang Territory Lord na tumakas kanina. Tumanggo si Bai Yi. Iyon ay Zufang Territory Lord na naglingkod sa ilalim ng Menexi Royal Lord. Dati akong Black Ink disciple niya. Siya at si Shu Bo Liang, ang Division Commander Shu, ay nasangkot sa isang partikular na brutal na labanan. Kahit na nagawa niyang makatakas sa tulong ko, ang pundasyon ni Zufang ay nasira ng husto. Dapat ay bumalik na siya sa kanyang Black Ink Nest, nagpapagaling mula sa mga pinsalang iyon. Kung ikaw at ako ang tatambangan sa kanya ngayon, malaki ang posibilidad na mapabagsak natin siya. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag sa kanila ay maliwanag. Sigurado ba si Junior Sister? Kung nagpapagaling si Zufang, dapat may mga masters na nakabantay sa paligid niya. Ikaw at ako ay dalawang tao lamang, at kahit na ang ating mga lakas ay hindi masama, gaano kataas ang posibilidad na patayin siya? Umiling si Bai Yi. Maaaring hindi alam ni senior brother, ngunit ang Black Ink Clan ay hindi isang monolith, at mayroong maraming pagtataksil na nakatago sa dilim. Kung bibigyan ng pagkakataon, makikita ng mahihinang Black Ink Clansmen ang kanilang lakas sa pamamagitan ng paglamon sa enerhiya ng mas mataas na ranggo na Clansmen.
Sa kasalukuyan, si Zufang ay malubhang nasugatan, kaya't anuman ang mangyari, hindi niya papayagan ang balitang ito na makarating sa mga tainga ng ibang territory lords o kahit na karamihan sa mga feudal lords sa ilalim ng kanyang utos. Kung hindi, kapag nalik ang balitang ito, walang garantiya na ang ibang territory lords ay maaaring walang malisyosong pag-iisip tungkol sa kanya. Maging ang mga feudal lords sa ilalim niya ay maaaring makipagsapalaran na atakihin siya. Kapag naubos na nila ang kanyang lakas, sapat na para sa isang feudal lord na sumulong at maging isang territory lord. Tumango si Yang Kai sa kanyang mga sinabi. Narinig ko na talaga ang ganoong bagay. Siya ay nanirahan sa teritoryo ng Black Ink Clan sa loob ng 2 taon, kaya natural na narinig niya ang tungkol dito. Noon, ipinahayag ni Nguyen ang kanyang pagnanais na lumunin ang isang feudal lord higit sa 1 beses sa harap niya. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng anumang pagkakataon na gawin iyon, kaya maaari lang niyang dalhin si Yang Kai upang pumili ng mga laban sa pagsusugal at kumita ng Black Ink coins. Ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi rin lihim. Ang Great Passes ng human race lahat ay nagtataglay ng kaalamang ito. Tumango si Bai Yi. Kung ito ay anumang ordinaryong pinsala, kung gayon ang mga feudal lord na iyon ay natural na walang anumang nakakatawang pag-iisip. Gayunpaman, malubha ang mga pinsala ni Zufang, kaya tiyak na nais niyang itago ang balita. At, ang lugar kung saan siya nagpapagaling ngayon ay binabantayan lamang ng iilan sa mga pinagkakatiwalaang subordinate niya. Alam mo kung saan siya magpapahinga. Tumango si Bai Yi. Humigit kumulang, oo. Kung tutusin, isa ako sa mga Black Ink disciples sa ilalim niya at may access sa marami sa kanyang mga sikreto. Nagsimulang magnilay-nilay si Yang Kai. Malaki ang tukso ng isang nasugatan na territory lord. Kung maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya, sapat na iyon para harapin ang matinding suntok sa mga aktibidad ng Black Ink Clan sa rehiyong ito, na natural na magiging malaking pakinabang sa humans. Gayunpaman, ang paggawa nito ay mangangahulugan ng pagkuha sa isang mabigat na panganib. Total, territory lord pa rin iyon. Ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Ang mga desperadong hakbang na maaaring isagawa ng isang tao kapag nahaharap sa kamatayan ay hindi dapat maliitin, hindi pabanggitin ang katotohanan na ang territory lord ay nasa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate sa kanyang tabi, na nagpoprotekta sa kanya. Kahit na magtagumpay sila, magkakaroon pa rin ng labanan sa kanilang pagtakas. Senior brother, ang pagkakataong ito ay hindi dapat palampasin. Kung maghintay pa tayo at makakabawi si Zufang, magiging imposibleng magtagumpay. Mabilis na sinubukan ni Bai Yi na hikayatin si Yang Kai nang makita niya ang pag-aalinlangan nito. Sinulyapan siya ni Yang Kai at sa wakas ay nakapagdesisyon, tumango. Mabuti. Makikiisa ako sa junior sister para patayin si Zufang. Nang makita siyang sumang-ayon, sa wakas ay ngumiti si Bai Yi. Siguradong hindi ito pagsisisihan ni senior brother. Gayunpaman, kailangan pa rin nating bumawi bago tayo umalis. Payo ni Yang Kai. Sa personal, maayos ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, ang aura ni Bai Yi ay kasalukuyang napakahina, at talagang kinakailangan para sa kanya na ibalik muna ang kanyang enerhiya. Kung hindi, saan siya makakahanap ng lakas para tambangan si Zufang? Dahil dito, tumira silang dalawa para mabawi ang kanilang lakas. Martial Peak, Kabanata 5007. Hindi pagkakaunawaan. Ang isang palihim na pag-atake sa isang territory lord ay dumating na may napakalaking panganib, ngunit kung matagumpay, ito ay magiging isang matinding dagok sa pinakamataas na kapangyarihan ng Black Ink Clan sa rehiyong ito ng battlefield, isang malinaw na benepisyo sa Blue Sky Pass. Ang bilis ay higit sa lahat sa digmaan, at si Yang Kai ay walang oras para humingi ng tulong sa iba. Higit pa rito, ang isang bagay na tulad nito ay mas mahusay na ginawa sa mas maliit na mga numero. Pagkalipas ng ilang araw, sina Yang Kai at Bai Yi, na halos ganap ng gumaling, ay tumayo at tumungo sa pangunguna ni Bai Yi. Nagkaroon ng pagkaantala ng ilang araw, ngunit hindi iyon maiiwasan. Gayunpaman, ang haba ng oras na ito ay hindi mahalaga sa harap ng kanilang mga plano dahil si Zufang ay malubhang nasugatan ni Division Commander Shu Liang sa kanilang laban na Sam Aire sa kanyang pundasyon. Maraming oras ang kakailanganin para gumaling si Zufang, kaya ang ilang maikling araw ay hindi magkakaroon ng anumang pagbabago. Sa kanilang paglalakbay, pinag-usapan nilang dalawa ang kanilang plano, inalagaan ang bawat detalye at sa wakas ay gumawa ng pangkalahatang balangkas ng kanilang gagawin. Mayroong tiyak na mga variable kapag sa wakas ay naisakatuparan nila ang kanilang plano, ngunit iiwan iyon sa kanilang mga kakayahan sa improvisasyon noon. Para kay Yang Kai, ang dahil kung bakit siya pumayag na makipagsapalaran kay Bai Yi ay dahil ito ay talagang isang bihirang pagkakataon na dumating.
Pangalawa, si Bai Yi ay sumusunod kay Zufang sa loob ng maraming taon at alam niya ang kanyang mga gawi. Pangatlo ay dahil sa kanyang sariling kasanayan sa Dao of Space na magbibigay daan sa kanya na makahanap ng isang pagbubukas upang makatakas kung ang mga bagay ay hindi napupunta sa plano. Ito ay dapat na imposible para sa isang malubhang na sugatan na Territory Lord na subukan at pigilan siya kung determinado siyang tumakas. Wala silang nakitang espesyal sa daan habang sinusundan ni Yang Kai si Bai Yi pasulong. Niwala man lang silang nakasalubong na squad ng Black Ink Clansmen. Ang dahilan nito ay hindi lahat ng Black Ink Clan ay umalis na sa war zone na ito, ngunit iniiwasan ni Bai Yi ang mga Black Ink Clansmen na ito at pinigilan ang anumang engkwentro sa kanila. Ang tanging target ng paglalakbay na ito ay si Zufang. Natural na ang pagpatay sa isang Territory Lord ay magiging mas kapakipakinabang sa kanila kaysa sa pagpatay ng ilang maliit na prito. Paminsan-minsan, napapansin ni Yang Kai ang kakaibang liwanag na kumikislap sa mga mata ni Bai Yi, kaya halatang nilinang niya ang ilang uri ng malalim na eye secret technique. Mayroon siyang sariling eye techniques, ngunit ang dalawang eye secret techniques na minana niya mula sa Myriad Demon's Heaven ay pinakamainam para makakita sa pamamagitan ng mga ilusyon at pag-trap ng iba, kaya pareho silang kulang sa pangmatagalang pagtuklas at pagmamatsyag na kakayahan ng eye technique ni Bai Yi. Kung ikukumpara, ang mga eye secret technique na ito ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Pagkatapos lumipad ng 2 araw, umindayog ang katawan ni Bai Yi nang papalapit sila sa isang universe fragment, pagkatapos ay dumapo siya dito. Sumunod si Yang Kai sa likuran. Malapit na tayo, sabi ni Bai Yi. Tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, magsimula na tayo. Pagkasabi nito ay huminga siya ng malalim at ang miniature universe sa kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Damanak ang sariwang dugo mula sa mga sulok ng labi ni Yang Kai pagkatapos ng ungol. Kasabay nito, ang kanyang aura ay pinigilan, nagiging lubhang mahina. Sa ganoong kalagayan, ang sinumang hindi nakakalimutan sa mga nangyayari ay tiyak na maniniwala na siya ay lubhang nasugatan. Kung tatambangan nila si Zufang, kailangan nilang ipakita ang kanilang sarili bilang mahina upang manhid ang kanyang pakiramdam sa panganib. Paumanhin, senior brother. Habang nagsasalita siya, bumuo si Bai Yi ng isang set ng mga hand seal bago hinampas siyang kay gamit ang secret technique. Sa susunod na sandali, lumitaw ang mga gintong tanikala, na mahigpit na nagbubuklod sa kanya. Medyo nahirapan si Yang Kai, ngunit nalaman niyang medyo matibay ang sealing technique na ito. Kahit na sa kanyang lakas, napakahirap kung talagang mahuhuli siya ng ganoong pamamaraan. Kung siya ay tatamaan ng ganoong pamamaraan sa panahon ng pakikipaglaban, kung gayon kailangan lang niyang maghintay para sa kamatayan. Tara na, tumanggo si Yang Kai kay Bai Yi, senyales na maayos na ang lahat. Tumanggo si Bai Yi at hinawakan si Yang Kai sa braso bago umakyat sa langit. Sa ganitong paraan, tila nabihag ni Bai Yi si Yang Kai. Ayon kay Bai Yi, talagang imposible para kay Zufang na bumalik sa kanyang sariling teritoryo pagkatapos na magkaroon ng matinding pinsala dahil magiging imposibleng itago ang kanyang kasalukuyang estado. Kung mangyayari yon, tiyak na madidistract ang mga tropang nasa ilalim niya, at malaki ang posibilidad na ang mga ambisyoso sa kanila ay mag-iisip tungkol sa pag-uundyok ng gulo. Kaya naman, wala siyang choice kundi magtago sa isang lihim na pugad para gumaling. Dahil sa pagsunod sa kanya sa loob ng maraming taon, at bilang isa rin sa mga Black Ink disciples sa ilalim ng kanyang utos, alam ni Bai Yi ang lokasyon ng kanyang nakatagong pugad tulad ng likod ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nila matiyak kung si Zufang ay nasa pugad na iyon. Kung siya nga, maaari nilang isagawa ang kanilang plano gaya ng kanilang iginuhit. Kung hindi, wala silang choice kundi sumuko. Wala nang nagawa kundi iwanan ito sa pagkakataon. Hindi mangangahas si Bai Yi na magbigay ng garantiya na tama rin ang kanyang hula. Sa katunayan, karaniwang bawat territory lord, kahit na ilang feudal lords, ay may sariling lihim na Black Ink nests na nihanda nila bilang isang lugar para gumaling nang sila ay malubhang nasugatan. Ang pugad ni Zufang ay talagang nasa loob ng isang sealed world. Mayroong hindi mabilang na mga sealed world sa Black Ink battlefield, at walang nakakaalam kung paano nabuo ang mga sealed world na ito. Paminsan-minsan, matutuklasan ang pasukan ng isang sealed world. Kung ito man ay ang humans o ang Black Ink Clan, marami ang makukuha sa loob ng mga sealed world na ito. Walang ideya si Bai Yi kung kailan nanirahan si Zufang sa sealed world na iyon, ngunit sinundan siya nito papasok at palabas ilang dosenang taon na ang nakalipas, kaya alam niya kung nasaan ito. Makalipas ang kalahating araw, huminto si Bai Yi sa isang lugar sa kawalan. Sa ibabaw, walang kakaiba dito, ngunit malabo na naramdaman ni Yang Kai ang isang pahiwatig ng space principles na pumipintig sa void. Sa madaling salita,
Dito matatagpuan ang pasukan sa Sealed World. Si Yang Kai ay nakatali sa secret technique ni Bai Yi, kaya hindi masyadong malinaw ang kanyang perception. Dahil doon, hindi niya matukoy kung saan eksakto ang pasukan. Gayunpaman, pagkatapos kumpirmahin ang lokasyon, inilabas ni Bai Yi ang kanyang longbow at bahagyang ikinawit ang string ng 3 beses. Nagkaroon ng whirlpool, at ang mga ripples ay lumitaw sa kawalan. Ilang saglit pa, isang portal ang bumukas sa unahan nila, at mula rito ang malinaw na aura ng World Force. Sa sandaling lumaki ang portal ng sapat na upang madaanan nila, hinawakan ni Bai Yi ang braso ni Yang Kai at nagmamadaling pumasok. Matapos mag-flick ang kanilang paningin, dumating silang dalawa sa loob ng Sealed World. Bago pa man masilayan ni Yang Kai ang mga tanawin ng Sealed World na ito, naramdaman niya ang isang malaking puwersang dumarating mula sa gilid. Nabigla, instinctive niyang pinaikot ang kanyang lakas para lumaban, ngunit mabilis niyang naalala na nakatali siya sa secret technique ni Bai Yi, kaya paano pa siya magkakaroon ng natitirang lakas para lumaban. Sa kabutihang palad, ang reaksyon ni Bai Yi ay napakabilis din. Gamit ang kanyang kamay, inilipat niya si Yang Kai sa likod niya habang mabilis na nagwawalis sa gilid. Gayunpaman, nahuli sila ng kanilang mga ambush. Ang pag-atake ay napakabigla na kahit na makapag-react si Bai Yi sa oras, tinamaan pa rin sila ng aftershock. Sa isang ungol, siya at si Yang Kai ay gamulong sa isang tambak. Mabilis siyang bumangon at lumuhad sa isang tuhod. Tulad ng isang cheetah na handang sumunggab sa kanyang biktima, hinawakan niya ang kanyang longbow sa harap ng kanyang sarili at nanatiling maingat na mata sa matataas na figure sa harap. Sa likod niya, nagluwa si Yang Kai ng isang subo ng dugo. Sa pananambang na iyon kanina, ganap na hindi nagawang ipagtanggol ni Yang Kai ang kanyang sarili. Bagamat aftershock lang iyon, sapat pa rin iyon para masugatan siya. Bahagyang gumalaw si Bai Yi, malinaw na nag-aalala tungkol sa mga pinsala ni Yang Kai. Palihim na lumapit si Yang Kai para tapikin siya sa baywang, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Bai Yi sa malamig na boses habang nakatitig sa isang feudal lord. Kanina, siya ang umambos sa kanila, na naging sanhi ng pinsala ni Yang Kai. May dalawa pang feudal lord na nakatayo sa gilid ng una. Ang bawat isa sa kanila ay matangkad at kahanga-hanga, tinitingnan si Bai Yi pataas at pababa na may kasamaan sa kanilang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon, naramdaman ni Yang Kai na ang naranasan nila ay hindi eksakto sa inaasahan nila. Ang una niyang plano kay Bai Yi ay ihandog siya nito kay Zhu Feng. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na si Zhu Feng ay isang Territory Lord, tiyak na magagalaw siya sa pagkakataong ito. Tiyak na gusto niyang i-convert si Yang Kai ng Black Ink Strength noon at gawin siyang isa sa kanyang Black Ink Disciples. Kapag ginawa ito ni Zhu Feng, bibigyan nito sina Yang Kai at Bai Yi ng pagkakataon na pukawin ang gulo. Kahit na hindi nila magawang patayin si Zhu Feng, tiyak na madidagdagan pa nito ang kanyang mga pinsala. Ngunit sino ang nakakaalam na kapag nakapasok na sila sa Sealed World, bago pa man nila makita si Zhu Feng, sila ay tambangan ng mga feudal lords na nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Maaaring ang mga kalagayan ni Bai Yi ay nahayag. Gayunpaman, ang posibilidad na iyon ay maliit dahil siya at si Bai Yi lamang ang nakakaalam ng plano. Bago gamitin ang Purifying Light, espesyal na sinuri ni Yang Kai ang kanilang paligid upang matiyak na walang makakakita sa kanila. Sa kasong iyon, tila may iba pang dahilan sa likod ng kasalukuyang sitwasyong ito. Ang feudal lord na tinatitigan ni Bai Yi ay biglang tumawa at nagsalita. Kaya si Bai Yi, akala ko ay kung sinong tao ang dumating para istorbohin ang paggaling ni Master. Aksidente lang, aksidente. Iyon ay malinaw na dahilan lamang. Ang portal ng The Sealed World ay nilagyan ng Spirit Array, na naging dahilan upang imposibleng mabuksan maliban kung ginamit ang tamang pamamaraan. Natural na alam ng mga feudal lord sa loob ang pagkakakilanlan ni Bai Yi kung handa silang buksan ang portal at papasukin siya, ngunit sinubukan pa rin nilang atakihin siya, na naging malinaw na sinadya nila ito. Walang nangyaring aksidente dito. Gayunpaman, ang feudal lord ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng proporsyon kapag siya ay umatake at hindi lumabas lahat. Sa karamihan, si Bai Yi ay kailangang magdusa ng kaunting sakit. Hindi talaga nila siya papatayin o sasaktan ng husto. Pagkatapos ng lahat, si Bai Yi ay isa sa mga Black Ink Disciples sa ilalim ng utos ng Zhu Feng Territory Lord, at malinaw na siya ay lubos na pinahahalagahan niya. Umaasa pa rin sila sa mga pagsisikap ni Bai Yi upang pabagsakin ang kanilang mga kaaway sa war zone na ito. Kung talagang pinatay nila o nasaktan siya ng husto, wala silang paraan para ipaliwanag ito kay Zhu Feng.
Kaya sa sandaling mabaigo ang unang pag-atake, ang Feudal Lord ay agad nang umiti. Nang marinig niya ito, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Tila talagang nagtatago si Zhu Feng sa sealed world na ito para magpagaling. Tama ang deduction ni Bai Yi. Sinama ng tingin ni Bai Yi ang Feudal Lord saglit bago ngumuso. Wala nang susunod. Nawala ang ngiti ng Feudal Lord, at malamig siyang pumutol. Isang walang kwentang Black Ink Disciple ang nangahas na magsalita sa akin sa ganoong paraan. Gaano man kalakas ang isang Black Ink Disciple, makaramdam pa rin sila ng pagkamangha kapag kaharap ang isang aktwal na Black Ink Clansman. Gayunpaman, si Bai Yi ay labis na pinahahalagahan ni Zhu Feng kaya nawala ang kanyang instinct na igalang ang mas mahihinang Black Ink Clansman. Sa larangan ng digmaan, pinahintulutan pa si Bai Yi na gamitin ang mga Feudal Lord bilang panakip upang patayin ang mga Human Masters, patayin ang kaibigan at kalaban sa isang palaso. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga Feudal Lord ito ay labis na nagalit kay Bai Yi. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang natutuwa na kailangang bantayan ang kanilang mga likuran para sa mga pag-atake ng sarili nilang mga kaalyado habang sila ay nakaharap sa isang kaaway. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang ilan sa mga Feudal Lords ay pumunta kay Zhu Feng upang magreklamo, ngunit sa halip na parusahan si Bai Yi, sinaway sila ni Zhu Feng dahil sa kanilang hindi magandang pagganap sa labanan. Ang hindi makatarungang pamumuno ng Territory Lord ay lalong nagpatindi sa alitan sa pagitan ni Bai Yi at ng mga Feudal Lords na ito. Kung hindi dahil kay Zhu Feng, ang mga Feudal Lord na ito ay nagkaisa na upang patayin si Bai Yi. Ang isang 7th grade Black Ink Disciple ay bihira, ngunit ang isang Black Ink Disciple na handang pumatay maging ang sarili niyang mga kaalyado para matupad ang kanyang misyon ay hindi kanais-nais. Martial Peak, Kabanata 5008. Zhu Feng. Sa pagkakataong ito, si Zhu Feng ay nasugatan ng husto at kailangang matulog sa loob ng Black Ink Nest para gumaling, kaya walang sino mang tumayo para kay Bai Yi. Ang mga Feudal Lords na ito na matagal nang naaasar sa kalagayan ay natural na gustong turuan si Bai Yi ng leksyon at ipaunawa sa kanya kung sino ang mga mas nakakabuti sa kanya. Iyon ang nagresulta sa palihim na pag-atake kanina, ngunit hindi nila inasahan na ang reaksyon ni Bai Yi ay napakabilis upang maiwasan ito, na hindi nag-iiwan sa kanya ng mas masahol pa sa pagsusuot maliban sa pagkakaroon ng dumi sa kanyang mukha. Ang hindi kanais-nais na tono ng boses ni Bai Yi ay ikinagalit ng Feudal Lord na lalong umatake sa kanya. Nang muli niya itong sasabihan, bigla niyang napansin si Yang Kai sa likuran niya at nagtatakang nagtanong. Nahuli mo ang isang tao. Ang iba pang dalawang Feudal Lords ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha habang sila ay tumingin sa ibabaw. Si Bai Yi ay dalubhasa sa mga pag-atake ng malalayong distansya, kaya sa pangkalahatan, ang sinumang kalaban na kanyang tina-target ay mamamatay. Hindi pa niya naibalik ang isa bilang bihag noon, kaya walang paraan na ang tatlong Feudal Lords na ito ay hindi mag-iisip na kakaiba kapag nakita nila ito ngayon. Sumimangot ang unang Feudal Lord. Anong cultivation meron ang taong ito? Ang kapangyarihan ni Yang Kai ay pinaghigpitan ng secret technique ni Bai Yi, kaya ang mga Feudal Lords ay ganap na hindi naramdaman ang kanyang paglilinang. Sumimangot si Bai Yi, ngunit pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi niya. 7th grade. 7th grade. Ang mga mata ng tatlong Feudal Lord ay nagningning nang marinig ito, at lahat sila ay tumingin kay Yang Kai na may nagbabagang tingin. Ang isang tao sa 7th grade ay katumbas ng isang Feudal Lord sa Black Ink Clan. Pagdating sa one-on-one na laban, ang Feudal Lords ay karaniwang walang kalaban-laban para sa 7th grade humans. Ang hindi pagkatalo sa kanila ay sapat na, lalo na ang pagkuha ng isang buhay. Ang pagkuha ng 7th grade master ay maituturing na isang dakilang merito para sa sinumang 7th grade, hindi mahalaga kung gagawin nila ang mga ito sa sarili nilang Black Ink Disciples o ialok sila sa Territory Lord na kanilang pinaglilingkuran. Ang parehong mga opsyon ay magpapalakas sa kapangyarihan ng Black Ink Clan sa pangkalahatan. Nasaan si Master? Tanong ni Bai Yi. Bagamat halos sigurado siyang gumagaling na si Zhu Feng dito, kailangan pa rin niyang tiyakin na maayos ang lahat bago siya kumilos. Ang 7th grade na nagsalita dati ay may kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay ngumisi at sinabing, bumalik si Master na may matinding pinsala at kasalukuyang nagpapahinga sa Black Ink Nest. Hindi siya dapat istorbohin. Bai Yi, ibigay sa akin ang 7th grade human na nakuha mo. Kapag gising na si Master, ihaharap ko siya kay Master. Pagkasabi nito, sinubukan niyang abutin si Yang Kai. Habang siya ay gumagalaw, biglang iginuhit ni Bai Yi ang kanyang bowstring at isang mahinang gintong liwanag ang lumitaw, diretso sa noo ng Feudal Lord. Ang kamay ng Feudal Lord ay nanlamig sa hangin habang nakatitig kay Bai Yi. Ano ang kahulugan nito?
Pinandilatan siya ni Bai Yi at ibinalik ang damdamin. Ano ang iyong intensyon? Sinabi ng feudal lord. Naniniwala ako na ginawa kong napakalinaw ang aking punto. Ikaw naman. Balak mo ba akong patayin? Bakit hindi mo subukan at gumawa ng isang hakbang? Tingnan natin kung pakakawalan ka ni Master o hindi. Hindi natin nagsibay Yi. Mamamatay ka na. Ano ang mahalaga sa iyo kung magpasya si Master na iligtas ako o hindi? Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na kaya niyang patayin ang feudal lord ito. Ang feudal lord ay nasaran ng loob at nagngangalit. Trivial Black Ink Disciple, maglakas loob ka bang kumilos ng walang pakundangan? Malamig ang boses ni Bai Yi. Buksan ang iyong mga mata ng aso at tingnang mabuti ang sitwasyon. Sa tingin mo ba ay maaari mong agawin ang kredito para sa aking mga merito? Si Yang Kai, na nasa likod ni Bai Yi sa buong panahong ito, ay nakaramdam ng magkahalong sakit ng ulo at pagkabalisa na namumuo sa sitwasyong ito. Alam nila na ang mga bagay ay tiyak na hindi mangyayari ayon sa kanilang mga plano, kaya handa silang mag-improvise ng kaunti. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi inaasahang ma-provoke ng mga feudal lord ito bago pa nila makita si Zhu Fang. Ang mga feudal lord na nasa harapan nila ay malinaw na may intensyon na agawin ang tagumpay ni Bai Yi. Para sa isang 7th grade human na mahuli ng buhay ay nangangahulugan na si Zhu Fang ay magkakaroon ng bagong 7th grade Black Ink Disciple sa ilalim ng kanyang utos, na isang malaking merito. Natural, ang mga feudal lords ay lahat ay sabik na kunin ang kredito para sa kanilang sarili. Karaniwan, sila ay may kakayahang gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, si Zhu Fang ay kasalukuyang natutulog sa Black Ink Nest para gumaling at ganap na nakakalimutan ang mundo sa labas. Kailangan lang nilang agawin si Yang Kai at pilitin si Bai Yi na palabasin sa sealed world na ito, at ang kredito ay sa kanila na lang. Nagdulot ito ng sakit sa ulo ni Yang Kai. Bukod dito, ang presensya ng Black Ink Strength sa loob ng sealed world na ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Kahit na hindi masyadong siksik, Black Ink Strength pa rin iyon. Kahit sino sa loob ng sealed world na ito ay patuloy na malalantad sa Black Ink Strength. Maayos si Yang Kai habang may dalang World Spring, kaya kahit na pumasok ang Black Ink Strength sa kanyang katawan, mapipigilan ito ng perpekto, na gagawing hindi nakakapinsala. Gayunpaman, iba si Bai Yi. Kapag ang kanyang miniature universe ay nasira sa isang tiyak na lawak, siya ay babalik sa isang Black Ink Disciple. Ngunit sa sandaling ito, hindi rin siya naglakas loob na gamitin ang alinman sa kanyang kapangyarihan upang labanan ang panghihimasok ng Black Ink Strength, dahil kung pipiliin niyang gawin iyon, hindi may iwasang mapukon nito ang mga hinala ng mga feudal lords sa kanyang harapan. Habang nakipagkulitin siya sa mga feudal lords, maaari lang niyang payagan ang Black Ink Strength na makalusot sa kanyang katawan. Walang ideya si Yang Kai kung gaano siya katagal makakatagal sa sitwasyong ito, ngunit hindi ito magtatagal. Kapag naging Black Ink Disciple muli si Bai Yi, hindi lang masisira ang kanilang mga plano, mahuhulog siya sa panganib. Malinaw na naiintindihan din ito ni Bai Yi. Kaya, kahit na siya ay karaniwang nakompromiso kapag ang mga feudal lords ay sinubukang aibuli at sugpuin siya, siya ay lubhang matatag ngayon, na nagpagalit sa mga feudal lord. Sa ilang salita lamang, isang bagyo ang nagsimulang magtipon. Habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang busog, tumangala si Bai Yi sa isang tiyak na direksyon kung saan nakatayo ang isang malaking bagay na parang bulaklak. Ang usbong ng bulaklak ay tila may sariling buhay, at habang humihinga ito at lumabas mula rito ang Black Ink Strength, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang flower bud na iyon ang pinagmulan ng Black Ink Strength na pumuno sa sealed world na ito. Isang Black Ink Nest. Si Yang Kai ay nanirahan sa teritoryo ng Black Ink Clan sa loob ng 2 taon at sinundan si Noyan sa maraming teritoryo ng mga feudal lords. Nakakita na siya ng maraming Black Ink Nests, kaya hindi ito pamilyar na tanawin. Ang Black Ink Nests ay kung saan ipinanganak ang mga bagong Black Ink Clansmen, pati na rin ang pinakapundasyon ng kanilang pag-iral, na nangangahulugang kritikal sila sa Black Ink Clan. Kadalasan, makikita lang ang Black Ink Nest sa mga teritoryong may sapat na malalaking kontrol na kontrolado ng mga makapangyarihang master. Sino yan? Ang high-grade Black Ink Clansman na si Yang Kai ay sumunod sa paligid, hindi lamang siya ay walang sariling teritoryo, ngunit wala rin siyang sariling Black Ink Nest. Natural na hindi magkakaroon ng karapatan ang isang tao na angkinan ang gayong mga bagay kung walang naaangkop na kapangyarihan at katayuan. Si Zhu Fang ay isang territory lord, kaya hindi mahirap para sa kanya na kumuha ng Black Ink Nest at iset up ito sa lugar na ito. Matapos ang nakakagulat na labanan kay Shu Boliang, si Zhu Fang ay nasugatan ng husto at agad na bumalik sa lugar na ito, pumasok sa Black Ink Nest upang siya ay makatulog ng mahimbing para gumaling.
Ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga salita ng mga feudal lords. Kaya, nang tumingin si Bai Yi sa direksyong iyon, hinawakan niya si Yang Kai at sumugod patungo sa Black Ink Nest. Ako mismo ang mag-aalay sa bihag. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kanya. Namutla ang tatlong feudal lords nang makita nila ito at ang isa sa kanila ay naalarma. Kasalukuyang nagpapagaling si Sir at hindi dapat istorbohin. Pagkasabi nito, itinapon niya ang isang kamao sa direksyon ni Bai Yi sa pagtatangkang pigilan siya. Ang mga aksyon ni Bai Yi ay nakaplanong lahat. Matagal na niyang inaasahan ang ganoong galaw mula sa kanila, kaya nang makita niyang paparating na ang pag-atake, tumabi ang kanyang katawan, madaling umiwas sa suntok. At, sa pagmamadali sa paghampas, at dahil sa kanyang sama ng loob kay Bai Yi, ang feudal lord ay kumilos ng padalos-dalos. Matapos iwasan ni Bai Yi ang kanyang strike, nagpatuloy lang ito patungo sa Black Ink Nest. Nang makita niya ito, nakaramdam ng pagkagulat ang feudal lord, na para bang maaaring umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang iba pang dalawang feudal lords ay nakaramdam din ng panginginig sa kanilang mga gulugad sa sandaling iyon. Ang lahat ay nanonood ng takot habang ang malaking lakas ng kanyang suntok ay tumama sa Black Ink Nest. Hong! Pakiramdam ng tatlong feudal lords ay ang suntok na ito ang tumama sa kanila, kaysa sa Black Ink Nest. Ramdam na ramdam nila ang pagkayam ng kanilang mga puso at ang malamig na pawis ay tumutulo na ngayon sa kanilang mga noo. Lumutang si Bai Yi sa hangin, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kaiyahiyang mga tingin ng tatlong feudal lords. Huminto ang paghinga ng malabulaklak na Black Ink Nest matapos matamaan, ngunit hindi naman ito masyadong napinsala. Siyempre, isang tidal wave ng Black Ink Strength ang pinakawalan pagkatapos ng marahas na epekto. Mabilis na nagising ang natutulog na aura sa loob ng Black Ink Nest, na sinundan ng isang malakas na Divine Sense na bomb-alot sa buong Sealed World na may matinding alarma at pagkabalisa. Si Zhu Feng ay nasa estado ng kaba sa sandaling ito. Siya ay mahimbing na natutulog at hinihiram ang kapangyarihan ng Black Ink Nest para makabawi. Gayunpaman, pagkatapos na maistorbo ng biglaan, ang una niyang naisip ay nahanap na siya ng mga tao at naglunsad ng pag-atake sa kanyang pugad, kaya hindi nakakagulat na siya ay mabalisa. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi maganda para sa kanya kung ang Human Masters ay lilito. Pagkatapos ng kanyang Divine Sense na tanggayan ang Sealed World, napagtanto ni Zhu Feng na ang mga bagay ay hindi tulad ng inaakala niya. Ang tatlong feudal lords na nagbabantay sa Sealed World ay lahat sa isang tuhod, nanginginig sa maputlang mukha. Samantala, ang kanyang pinakamay kakayahang subordinate, ang Human Bai Yi, ay lumulutang sa hangin, nakatingin sa kanilang tatlo na may pag-iinis sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa sitwasyon at isinasaalang-alang ang pag-atake na tumama sa kanyang Black Ink Nest kanina, agad na naunawaan ni Zhu Feng ang nangyari. Kung siya ay nasa buong lakas, hindi niya hahayaang mabuhay ang sinumang gumagambala sa kanyang pagpapagaling, ngunit siya ay nagpapagaling pa rin mula sa kanyang mga sugat sa ngayon at kailangang umasa sa mga tapat na nasasakupan na ito upang bantayan siya. Kaya naman, hindi advisable para sa kanya na magdulot ng kaguluhan kung sakaling mawala ang tiwala ng kanyang mga tauhan. Matapos pilitin ang galit na namumuo sa loob niya, sumigaw si Zhu Feng sa maringal na boses. Ano ang kahulugan nito? Si Yang Kai, na karga-karga ni Bai Yi, ay nagtaas ng kilay dahil doon. Bagamat ang boses ni Zhu Feng ay tila napakahusay, hindi nito maitago ang kahinaang nakatago sa loob. Makikita na si Zhu Feng ay talagang lubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay Shu Boliang, lalo na noong sinubukan niyang tumakas sa dulo. Ang lakas ng huling slash ni Shu Boliang ay halos maputol ang buong likod niya. Ang pag-ataking iyon mula kay Shu Boliang ay tiyak na nasira ang pundasyon ni Zhu Feng. Nanatiling tahimik ang tatlong nakaluhod na feudal lords. Mahirap para sa kanila na ipaliwanag ang sitwasyon dahil walang paraan na masasabi nila na sinubukan nilang gumawa ng gulo para kay Bai Yi at agawin ang kanyang merito, na nagresulta sa aksidente nilang nataman ang Black Ink Nest at nagambala sa paggaling ni Zhu Feng. Kung sinabi nga nila sa kanya iyon, hindi na nila kailangang ipakita pa ang kanilang mga mukha sa harap ni Zhu Feng sa hinaharap. Natahimik kayong lahat. Lalong nay na si Zhu Feng nang makita niya ito, kaya tinawag niya ang isa sa kanila sa pangalan. Bai Yi, magsalita ka. Ang mga mukha ng tatlong feudal lord ay sabay na namutla. Sinabi ni Bai Yi sa malutong na boses. Master, nahuli ko ang isang 7th grade human, ngunit ang tatlong feudal lord na ito ay hindi nakakaramdam ng katiyakan tungkol sa kanya at may intensyon na subukan siya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi sinasadyang maabala ang pahinga ni Master. Patawarin mo sila. Sa mga salitang ito, ang tatlong feudal lords na kaluhod sa lupa ay natigilan.
Akala nila ay susubukan ni Bai Yi na magdagdag ng insulto sa pinsala dito, ngunit narito siya ay sinusubukang manindigan para sa kanila, na walang katuturan. Ngunit sa pag-iisip, kahit na si Bai Yi ay talagang nagsiwalat ng katotohanan, ang Territory Lord ay walang gagawin sa kanila dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa halip, lalo lamang nitong masusuklam ang galit nilang tatlo kay Bai Yi. Sa halip na gawin iyon, maaari pa rin niyang bigyan sila ng pabor sa kanya.